Isipin mo ito, isang missile, isang pagputok, at sa loob ng ilang minuto, kayang tamaan ang malalayong strategic targets sa Indo-Pacific. Hindi ito pelikula, hindi ito science fiction. Ito ang kakayahan ng missile na pinag-aaralan ngayon ng Pilipinas, ang Tomahawk Block V. Sa nakalipas na mga taon, pinag-usapan natin ang BrahMos. Pinag-usapan natin ang mga frigate, ang mga radar, ang F-16. Pero lahat ng yon, depensa pa rin, reactive, humihintay sa susunod na hakbang ng China. Ngayon, nagbabago ang kwento dahil ang Pilipinas ay hindi na naghahanap ng panlaban lamang. Naghahanap na tayo ng panlaban na kayang tumugon direkta sa pinagmulan ng banta. Noong nakaraan, ang usapan ay laging tungkol sa Typhoon, ang malaking sistema ng US Army na nakadeploy dito sa Pilipinas. Ngunit noong simula ng 2026, lumipat na ang pag-uusap. Hindi na ang sistema ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan na ngayon ang bala mismo, ang Tomahawk Land Attack Missile. Ang missile na pinag-aaralan ngayon ng Pilipinas kung maaari nitong bilhin sa hinaharap. Paano natin nalaman na posible ito? Tingnan natin ang Japan. Sa simula ng 2026, nagsimula ng makatanggap ang Japan ng unang batch ng 400 Tomahawks, Block 4 and Block 5. Ito ang unang beses na ibinenta ng Estados Unidos ang estratehikong missile na ito sa isang Asian ally. At ang DND ng Pilipinas, ginagamit nila ang Japan bilang blueprint. Kung ibinenta sa Japan, maaari ring ibenta sa Pilipinas. Ngayon, pag-usapan natin ang missile mismo, ang Tomahawk Block 5. Ito ang pinakabagong bersyon at ito ang gusto ng AFP. May abot itong 1,600 kilometers. Para ma-visualize mo yon, kung ilulunsad ito mula sa Northern Luzon, maaabot nito ang mga strategic military bases sa rehiyon, hindi reef, hindi barko. Mga permanenteng military installation, malayo sa mismong frontline ng gera. Pero may dalawang bersyon ng Block 5 na kailangang malaman natin. Una, ang Standard Block 5. Ito ang panlupa, tinatamaan ang fixed targets, mga paliparan, base at port mula sa 1,600 kilometers. Pangalawa, ang Block 5A. Ito ang Maritime Strike version at ito ang mas mahalaga para sa Philippine Navy. Bakit? Dahil ang Block 5A ay kayang baguhin ang flight path nito habang nasa ere pa para mahabol ang isang gumagalaw na destroyer ng China. Ito ang sagot sa problema ng 20-kilometer range ng ating mga frigate. Pag-usapan natin ang presyo dahil ito ang laging tanong. Ang isang Tomahawk Block 5, $2.2 million bawat piraso. Ang Block 5 a Maritime Strike, $4.1 million. Mukhang mahal. Pero isipin mo ito, ang isang Block 5A na nagkakahalaga ng $4.1 million. Kayang lumubog ng isang modernong destroyer na nagkakahalaga ng $500 million. Ito ang uri ng cost logic na ginagamit sa modernong deterrence planning. Pero huwag tayo magpadaya sa sticker price. Noong binili ng Japan ang 400 Tomahawks, ang presyo ng mga missile ay humigit kumulang nasa $1.7 billion. Ang total na deal, umabot sa mahigit $2 billion. Bakit? Dahil kasama rin ang tinatawag na TTWCS, ang Tactical Tomahawk Weapon Control System. Ito ang utak ng buong sistema. Ang mga computer na nakikipag-usap sa mga satellite ng US para sabihin sa missile kung saan ang target. Hindi ka lang bumibili ng bala, bumibili ka rin ng mata at utak nito. Pero may magandang balita.
Dahil sa lumalaking demand ng Japan, Australia at Netherlands, pinalaki ng Raytheon ang produksyon nito upang matugunan ang pangangailangan ng mga kaalyado. At ang resulta, bumababa ang per unit cost at nagiging mas naaabot para sa mga bansang gustong sumali sa programang ito. Para sa 2026 budget ng Pilipinas, ito ay isang window ng pagkakataon. Ang total program cost estimate para sa Pilipinas nasa 25 billion hanggang 40 billion pesos para sa 40 to 50 missiles. Kasama na ang launchers, training at support package. Ngayon ang tanong, bakit 40 to 50 missiles lang? Hindi ba kailangan ng daan-daan? Hindi! At ito ang estratehiya. Ang Pilipinas ay hindi nagtatayo ng puwersa para sakupin ng China. Nagtatayo tayo ng kakayahan para sa deterrence upang malaman ng China na may presyo ang anumang atake. 40 to 50 Tomahawks, ayon sa mga defense analysts, ay sapat na para sabihin kung tamaan ang Manila, maaabot namin ang mga strategic target sa rehiyon sa loob ng ilang minuto. Yon ang mensahe. Yon ang layunin. Pero paano ilulunsad ang mga missile na ito? Marami sa atin ang nag-iisip ng Typhoon, ang malalaking trailer ng US Army. Ngunit ang AFP ay may ibang plano at mas matalino ito. Ang target ng Pilipinas ay 3 launch platforms, 3 paraan ng paglulunsad na magkakaiba ang diskarte. At ang bawat isa ay dinisenyo para sa iisang layunin. Imposibleng mahanap ng China kung saan nakatago ang mga missile. Una, ang Mobile Ground Launcher. Pinag-aaralan ng AFP ang tinatawag na containerized launcher, isang konseptong ginagamit na sa modernong missile warfare. Isang sistema na mukhang ordinaryo na shipping container, 20 foot o 40 foot. Maaari itong ilagay sa isang regular na flatbed truck. Sa mata ng satellite ng China, ito ay mukhang truck na nagdadala ng pinya o electronics. Ang diskarte, shoot and scoot. Lalabas sa bunker, pupunta sa random na lugar sa gubat o highway, ilulunsad ang Tomahawk at aalis bago pa makapag-respond ang kalaban. Walang fixed position, walang malinaw na target. Bakit hindi fixed launch site? Marami ang nagtatanong nito. Ang sagot ay simple. Ang fixed launch site ay sitting duck. Sa sandaling itayo mo ang fixed launch site, alam na ng China ang exact na coordinates nito bago pa matuyuan ang semento. Sa isang gera, ang mga fixed launch site ang unang tatamaan ng ballistic missiles ng China at sa maliit na inventory na 40 to 60 missiles lamang. Ang pagtayo ng fixed launch site ay isang malaking aksaya ng Re-Horizon 3 budget. Ang survivability ng Tomahawk program ay nasa mobility, hindi sa depth. Pangalawa, at ito ang pinaka-exciting, ang Submarine Acquisition Program. Ang DND ay kasalukuyang nag-evaluate ng Scorpion class ng France at ang Jangbogo class ng South Korea. At ang mga ganitong klase ng submarine ay maaring i-configure upang magdala ng cruise missiles. Isang kakayahan na lalong nagiging standard sa mga modernong submarine program ng mga kaalyado. Isipin mo ito, isang submarine na nakaparada sa kailaliman ng Philippine Sea, malayo sa Manila, na may cruise missile na nakatutok sa mga strategic target. Hindi ito mahahanap ng drone ng China. Hindi ito mahahanap ng satellite. Invisible. Pangatlo, ang containerized sea-based launcher. Katulad ng ground version, pero inilalagay sa commercial cargo ship o civilian barge. Ang estratehiya, maaaring ilagay ang launcher sa anumang pier, sa Subic, sa Batangas, sa Davao. Para sa China, hindi nila malalaman kung alin sa libu-libong container sa port ang nagtatago ng Tomahawk.
Ito ang tinatawag na targeting confusion at ito ay isa sa pinaka-epektibong anyo ng deterrence. Hindi kailangan pang gumamit ng missile para gumana. Ang banta mismo ay sapat na. At para sa mga nagtatanong kung kailan magiging tunay ang ating mga frigate, may balita rin dito. Sa Frigate Acquisition Program Phase 2, ang susunod na 2 barko, may mga proposal sa defense circles na palitan ang short-range Mika VLS ng Mark 41 Strike Length VLS. Kung mangyari ito, ang mga barko ng Philippine Navy ay hindi na magdadala ng 25 kilometer na missile. Magdadala na sila ng Tomahawk Block 5A, kayang umabot sa 1,600 kilometers. Mula bodyguard, magiging strategic threat. Hindi lang ito papel at plano. Sa mga kasalukuyang joint exercises ng Pilipinas at Estados Unidos, nagkaroon ng familiarization ang mga tauhan ng Philippine Army sa advanced missile planning systems. Natutunan nila ang mga konsepto ng long-range strike, flight path planning, terrain following routes, at strategic targeting. At sa bilateral strategic dialogue noong February 16, 2026, nagpahayag si Ambassador Romualdez na ang layunin ay makuha ng Pilipinas ang sarili nitong long-range strike capability bago matapos ang kasalukuyang modernization phase. Hindi hypothetical, nasa talakayang diplomatiko na ito. Ano ang ibig sabihin nito sa mas malaking larawan? Sa loob ng maraming taon, ang Pilipinas ay nagdepensa lamang, nagtatayo ng bakod, nagbibilang ng barko ng China sa West Philippine Sea. Ngunit ang Tomahawk acquisition ay nagbabago ng equation. Hindi na tayo nagtatanong kung kayang pigilan ng China ang ating mga barko. Ang bagong tanong na dapat itanong ng China, kaya ba nilang pigilan ang ating missile? Ang Pilipinas ay lumalipat mula sa reactive defense patungo sa credible deterrence. At yon ang pinakamalaking pagbabago ng ReHorizon 3. Kung sakaling mangyari sa hinaharap, ang Pilipinas ay magiging isa sa iilang bansang may long-range strike capability sa buong Southeast Asia. Hindi dahil gusto nating umatake, kundi dahil gusto nating tiyakin na walang umatake sa atin. Yun ang kahulugan ng kapangyarihan. Hindi sa laki ng hukbo, kundi sa halaga ng presyong kailangang bayaran ng kalaban bago pa man siya kumilos. Ang Tomahawk ay hindi missile ng pag-atake. Ito ang missile ng kapayapaan. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.